So ito guys, sisimulan nating itrim itong mga gilid nitong pasimano. So makikita nyo yan guys, so ginamitan natin ng lapis. Yan, ginamitan natin siya ng steel bar. Yan, so ayan, makikita nyo guys, diba, hindi siya pantay. So bali ang gagawin natin dyan guys, hahasain natin siya ng grinder gamit ito itong panghasa na ito. Yan. So pagka yan ay nahasa na natin yan at medyo pumantay na tayo dun sa guhit, so bali ito na lang gamitin natin, ito tong sander na pang kahoy, para hindi naman maging magaspang itong gilid na ito, para maging halos kasing kinis din siya nito, para hindi na tayo guys magpapalit agad rito. Yan, magpifinishing para hindi na tayo masyado maabala sa ganun. So ganun lang guys ang ating gagawin na diskarte dito. And then ito siguro bibilugin lang natin siya ng konti. Yan, wag lang siya magkaroon ng matulis dito kasi delikado, baka makasugat. Yan, bibilugin natin siya ng konti. Tapos ito medyo alisin din natin yung konti matalim para naman hindi siya makasugat din. So para kahit na hindi mo natin ito ma-tiles, maganda naman siyang tingnan. Yan. So bali itong gagamitin natin na panghasa dito sa mga gilid na ito. Kagaya ito may makapal, so kukuhanin natin yung sukat dito at saka ito pupunta ron, tapos guguhitan uli natin ito para makuha natin yung diretsyo nitong ating ginawang pasimano. So ito okay naman ito, konting hasa lang ito. So ganun din yung guguhitan din natin para siguradong madiretso siya. Tatanggalin din natin yung kanto na yan, konti lang, konti aalisin lang natin yung matalim, and then ito konting bilog. So ganun lang guys, kasimple ang ating gagawing pamamaraan dyan. So mamaya update ko kayo guys pagka nagawa natin. So ito guys, yan, kung makapansin nyo, diretso na siya, yung dulo na lang ang konti. So tinunton lang natin yung ginuhit nating lapis, hindi natin itong hinasa nitong pambato na pang trim. So ayan, konti na lang, bali dito na lang sa dulo, konti na lang yan, yan. So ayan, kung mapapansin nyo guys, halos ay diretso na siya, konti na lang. So bali ang gagamitin natin na panghasa dito, yung hindi ito, yung mas makinis ng konti, yung pang kahoy gagamitin natin para hindi matipak itong kantuhan niya, para hindi siya masyadong makapal yung pagka islop nitong kanyang kanto. Kasi pag ginamit natin ito, may posibilidad kasi guys na matipak dahil malaki yung itong mga ngipin niya. Kaya dapat ito yung medyo manipis lang, yung pangkahoy ang ating gagamitin. So ayan, so bali tutuloy lang natin guys para mukha natin yung diretso dun sa dulo. So ayan guys, kung makapansin nyo, diretso na siya. Kuha na natin yung diretso nya. So pwede na yan guys. Ayan. Diretso na siya. So bali ang gagawin na natin dyan,
Tatapusin muna natin yung isa. And then yun, sa katon dito. Yan, alisin natin to. Itong nakikita nyo to. Itong pinaka bakat nya. Alisin natin yung dugtungan na yan. Kikinisin din natin yan. Yan. So bali pag nangyari natin yan, hahasain na natin siya. Ito ang gagamitin natin pang hasa dyan. Dito. Para mas magandang kinis niya. Yan. So itutuloy lang natin. Alright guys, ito na atin nang napakinis itong mga gilid nitong pasimano. So hindi na siya matalim. Yan. So bali itong kanto medyo binilog natin konti. Yan, kung mapapansin nyo guys, yan. So okay na, napakinis na natin. So bali babasahin na lang natin ng tubig yan, babaljuan natin para mawala yung alikabok at sumipsip yung semento ng tubig para siya ay tumibay. Yan. So bali itong likod din na natin masyadong pinantay dahil likod naman na yan guys, hindi na masyadong pansinin yan, kaya ito na lang medyo yun na natin, diniretso natin. Yan. So okay na. Yan, makinis na siya. Hindi na siya nakakasugat maging yun dito. Yan. Konti na lang. Pwede nang upuan. Matigas na. Yan. So kung papansin nyo guys, makapal yung ating ginawang buhos. 10 cm. So bali kasing kapal siya ng hollow blocks. Ayan. So kailangan nating kapalan dahil para matibay at para hindi siya magiba. Pagka may umupo na malalaking tao, heavyweight. Yan. So yan, tapos na rin ang aking project dito sa bahay. So mag-iisip pa ako kung anong aking isusunod. Yan. Alright.